Marami ang nagulat ng gawing state witness ng Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa mga flood control anomalies. Ang ibig bang sabihin nito ay mawawala na ang kaso laban sa dating kalihim? May kredibilidad ba siya bilang isang testigo? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang gabi po, Attorney Reyes, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin yan. Yes, una-una, Attorney Reyes, nagulat po ba kayo? Anong reaction nyo nung i-anunsyo na magiging state witness itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan? Well, definitely may gulat, no? Kasi first and foremost, sino ba ang pwede nating ituro dito sa flood control issue na ito? You have to remember that a lot of the controversy surrounding this particular issue involves the executive in terms of allocating of the funds, disbursement of the funds, even in terms of procurement and pagbibigay nito sa mga LGU, and of course in the implementation. And a lot of these processes involve talaga ang DPWH. Bakit natin, nagulat ako because bakit natin i-absolve si Secretary Bonoan when in fact I feel like he is one of the most central and key figures in this particular issue. And dati matagal na actually pinag-uusapan to kung pwede maging state witness noon yung mga iba, yung mga dating mga district engineers. Pero lagi sinasabi, kailangan na para maging state witness ka, ikaw yung least guilty. Tama po ba? Correct. Just to correct, hindi naman siya least guilty dapat, Sir Jack. It must be not the most guilty. Yeah. So kahit hindi ikaw yung least guilty, but if you're not the most guilty, pwede kang maging witness. Pero ang question natin dito, sino pa ba ang pwede nating ituro as the most guilty sa usaping ito? Ang pinaka determination po dito ng korte is number one, ano ba ang liability niya compared sa liability ng mga ibang akusado? We have to remember also na gaya nga ng na-mention mo, Sir Jack, there were also attempts on the part of officials of DPWH na mapasama as state witnesses. Pero you have District Engineer Bryce Hernandez, who was not granted this privilege of being a state witness. So ang tanong natin, since si Bryce Hernandez was not granted this privilege, why would you give it to his boss? Ultima ang district engineer, hindi nga siya nag-grant ng so much more dapat ang DPWH secretary. So ang basa nyo po ba dito ay, kumbaga ito si former Secretary Bonoan ay definitely ay hindi siya dapat, kumbaga nandun siya sa talagang isa sa mga hindi naman guilty, pero ang laki ng kumbaga kinalaman niya. Yeah, well, the involvement of Secretary Bonoan is up for the courts to decide. Hindi naman natin pwedeng sabihin na guilty talaga siya. Pero ang ano kasi dito, even the allegation of the ombudsman, ang medyo nakakagulat din dito, Sir Jack, in the allegation of the ombudsman, in the complaint of the ombudsman, medyo na-pin down nila si Secretary Bonoan as one of the key figures. Pero ngayon, they're now applying for him to become a state witness. So ang question natin, what changed, no? Also talks among public officials and even Associate Justice Carpio and former Senator Trillanes, they're questioning this particular move, and if dapat man na i-grant yung kanyang pagiging state witness, dapat may cooperation on the part of Secretary Bonoan, even as simple as restitution. Yung ibig sabihin po ng restitution, ibalik niya yung mga pera na allegedly ninakaw para makita talaga na willing siya makipag-cooperate with the government. Kasi ang weird naman, ibibigyan mo siya ng immunity, hindi mo na siya kakasuhan, pero he is still keeping the alleged public funds na ninakaw ng whoever, no, ng mga sangkot dito sa flood control scandal. So kumbaga ang sinasabi niyo, attorney, ay yung sincerity niya. Kaya yung sinasabi niyo yung restitution part po. Tama po. Yes. Nasabi naman na ni Ombudsman na meron na daw cooperation agreement, but I don't think ang cooperation agreement is that will already justify him becoming a state witness. Kasi dapat I agree with Senator Trillanes, no, na dapat itong agreement na to ay dapat may couple with a restitution. No, ibalik pera. If willing talaga siya and if sincere siya na makapagtulungan sa gobyerno, ibalik yung pera na allegedly ninakaw. And attorney, anong reaction niyo na sabi ka plano pang gamitin yung 18 Maleta Boys laban po nga dito kay dating speaker? Tingin niyo good move ba ito para sa prosecution? Kasi may questions na sa credibility na itong 18 Marines kasi 18 ex-Marines dahil ang sinasabi nga paiba-iba ang kanilang statements, nagbabago yung listahan. Yeah, ako naman I'm of the opinion talaga, and I've always been saying this, na
dapat lahat ng sangkot managot, whoever that is, whatever position that person held, but just as long as sangkot siya sa flood control anomaly, dapat talagang masangkot, no? So, ako naman, when it comes to the 18 Maleta boys, you're correct, Sir Jack, there are a lot of questions already on their credibility. Hindi nila maayos yung kanilang, even the testimony. A lot of them, a majority of them, even Attorney Baligod did not sign that affidavit yet, no? So, paano natin makikita ng credibility kung sila mismo ayaw nilang masubject to scrutiny yung sarili nila? Because you have to remember, Sir Jack, if you sign affidavit and that is subsequently notarized, pwede ka nang subject to a crime of perjury. Diba? So, basically, I think yun yung kinakatakutin nila. That's why ayaw nilang pumirma. Ang question ko naman, kung seryoso kayo, kung sigurado kayo, and kung truthful talaga yung testimony nyo, at ayaw nyong pirmahan yung affidavit. So I think dapat maging part of the question din yon. Kung kukunin sila ng ombudsman, ang question natin, meron bang credibility ang 18 Maleta boys na maging witness, no? Kasi parang nangyari ngayon dito, naghahanap na lang talaga tayo ng pwedeng ituro, and all available evidence na kahit hindi naman natin ma-verify, sinasali na lang natin. Kumbaga, tama ka doon, attorney, kung yan talaga ang statement mo, dapat kaya mo siyang panindigan at hindi ka dapat natatakot. Exactly, Sir Jack. Okay, sige, maraming salamat po, Attorney Reyes Del Rosario, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at mag-ingat po kayo. Happy weekend, Sir Jack, and everyone. Salamat.